Bagyong may international name na Fung Wong lumakas pa bilang isang tropical storm at inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility sa weekend. Agarang evacuation sa mga lugar na inaasahan dadaanan ng Bagyong Juan, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga lokal na pamahalaan naghahanda na sa inaasahang pagdating ng Super Typhoon ngayong weekend. At Office of Civil Defense sa Region 5 naka-red alert na para sa Bagyong Juan. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, November 7, 2025. Tayo po ay sabay napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Dapat na ilikas na ang mga residente sa high-risk community sa linggo. Ito ang mandato ng Department of the Interior and Local Government sa mga lokal na pamahalaan na posibleng daanan ng sinasabing Super Typhoon Juan. Ayon sa DILG, dapat ihanda ng mga LGU ang mga evacuation center na may sapat na supply at pinagkukunan ng kuryente. Gayon din, tiyakin ang maayos na pamamahala sa mga evacuees. Kailangan din na may plano ang mga ito sa anilay posibleng worst case or likely scenarios. Hinikayat din ang kagawaran ng mga lokal na pamahalaan na laging makipag-ugnayan sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Councils o RDRRMC. Naghahanda na rin ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila para sa pagpasok ng Bagyong Juan. Sinabi ni Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora na nakapreposition na ang mga rescue equipment at relief goods. Nagsimula na rin silang mag-declogging ng drainage systems at tignan kung maayos na gumagana ang mga pumping station. Inihanda na rin ng mga LGU ang kanilang evacuation centers. Itinaas ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa heightened alert ang kanilang mga operasyon ng paliparan at area centers dahil sa parating na Bagyong Juan. Kaugnay nito, inatasan ni CAAP Director General Raul Del Rosario ang lahat ng airport managers, partikular na sa mga lugar na posibleng daanan ng bagyo na i-activate ang kanilang kaukulang emergency preparedness at response plans. Nais ng CAAP na matiyak na ligtas ang mga pasahero, mga eroplano at mga pasilidad ng mga paliparan mula sa inaasahang pananalasa ng bagyo. Itinaas na sa red alert status ang Office of Civil Defense Bicol bilang paghahanda sa Bagyong Juan. Maaga namang nagkansela ng face-to-face classes ang mga local government units sa probinsya ng Albay. Para sa detalye, may report si Ryan Salatandol live. Ryan, kamusta ang sitwasyon dyan? Maulan na ba sa Bicol? Yes, Nel, dito sa Camarines Sur, wala pang ulan o hangin na nararanasan sa ngayon at mainit pa ang panahon ngayon dito sa buong Bicol Region. Dahil bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Juan sa Bicol Region, itinaas na ng Office of Civil Defense o OCD Region 5 ang red alert status upang maagang makapaghanda at makapag-deploy ng mga response team sa iba't ibang lugar. Sa probinsya ng Albay, maagang nagkansela ng pasok ang ilang mga local government units o LGU para makapaghanda ang mga residente. Sa Camarines Sur at Albay, nagpulong na ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC para talakayin ang mga estratehiya sa paghahanda at pagde-deploy ng mga tao at equipment para sa monitoring, response at rescue operations. Ayon sa DILG, inatasan na ang lahat ng LGU sa Bicol na aktibahin ang kanilang mga disaster councils, ihanda ang mga evacuation sites at linisin ang mga drainage system para maiwasan ang biglang pagbaha. Naglagay din ang OCD Region 5 ng standby funds at relief supplies kabilang ang 10 million pesos na nakalaan para sa mga apektado ng bagyo.
Bagamat hindi direktang tatamaan ng bagyong Uwan ang Bicol Region, inaasahang magdudulot ito ng malalakas na pag-ulan at hangin na maaaring magsanhi ng baha at landslide sa mga mabababang lugar. Dahil dito pinaiigting ng OCD, PDRRMC at mga LGU ang paghahanda sa buong rehiyon. Pinapaalalahanan naman ang publiko na maghanda ng emergency kit, sundin ang mga evacuation orders at patuloy na subaybayan ang mga weather bulletin ng Pag-asa. Nel, kanina nga ay naglabas din ng advisory ang Land Transportation Office Region 5 para doon sa mga non-essentials na mga biyahero na wag na munang tumuloy, lalo't higit yung mga papunta sa Masbate, papunta ng Catanduanes at sa Visayas Region upang maiwasan na din yung congestion sa mga pantalan at umabot ito sa mga highways na sakop ng Bicol Region. At yan muna ang latest live mula dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, Ned. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Nagbukas pa ng isang gate ang Magat Dam kaninang alas 9 ng umaga. Sa inilabas na Magat Dam Advisory, nasa 3 meters ang bukas sa dalawang spillway radial gate ng naturang dam. Tinatayang nagpapakawala ito ng nasa 372 cubic meter per second na tubig. Ayon sa National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA-MARIS, ito ay bilang paghahanda sa mga pag-ulan na dala ng amihan, shear line at ng pinangangambahang pagpasok ng super typhoon na si Uwan. Sa kasalukuyan naman ay nasa 187.60 meter above sea level ang antas ng tubig sa Magat Dam. Magpapatupad naman ng balanseng deployment ang Philippine National Police sa posibleng pagpasok ng Super Typhoon Uwan. Layo nitong matiyak na maayos na makatutulong ang PNP mula sa pre-disaster efforts hanggang post-disaster operations sa mga lugar na maapektuhan ng bagyo. Ang detalye ng ulat ihatid ni Lea Ilagan live. Lea, kapag ganito mga may sakuna at kalamidad, ilang porsyento ba ng workforce ang inilalaan ng PNP para tumulong? Magandang tanghali sa Nel, full alert status ang pag-alerto ng PNP kapag ganyang may mga disaster at bagyo at maging lindol. Ibig sabihin, 100% ng tauhan ang nakadeploy. Ipinatitiyak kasi ng pamunuan ng pambansang pulisya ang kahandaan ng mga pulis sa nagbabantang panibagong bagyo na darating sa ilang lugar sa bansa sa weekend. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., mahalaga ang pagpamanatili ng patas na pagtalaga ng mga tauhan at kagamitan ng pulisya upang maiwasan ang mga kakulangan sa operasyon, kagaya ng pagtugon sa isinasagawang relief operation at preemptive evacuation. Layo nito na mapangalagaan ang mga komunidad na patuloy pang bumabangon mula sa pinsalang dulot ng Bagyong Tino habang naghahanda naman sa posibleng epekto ng Tropical Cyclone Uwan. Ipinag-utos din ng General ang pagsasagawa ng comprehensive accounting ng available assets kabilang ang rescue vehicles, communication equipment at logistic supplies para matiyak na maayos na nakaposisyon ang mga ito sa pagitan ng kasalukuyang response zone at sa high-risk areas sa posibleng tamaan naman ng uwan. Binigyang diin ni General Nartates na ang relief at security operations sa mga lugar na apektado ng Tino ay nananatiling prioridad ng PNP, lalo na sa mga komunidad na maraming nasawi at nawalan ng tirahan. Nel? Maraming salamat sa iyo, Lea Ilagan mula sa Campo Crame. Umakyat na sa 188 ang napaulat na nasawi mula sa pinsalang idinulot ng Bagyong Tino. Base sa tala ng Office of Civil Defense, mayroon ding 135 nawawala habang 76 ang sugatan. Pinakamaraming nasawi sa Cebu na siyang matinding tinamaan ng bagyo na umabot sa 139. Sinundan ito ng Negros Occidental, Negros Oriental, Agusan del Sur, Capiz at Southern Leyte. Mayroon ding naitalang nasawi sa Antique, Iloilo, Guimaras, Bohol at Leyte. Ayon kay OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano, subject for validation pa ang bilang ng mga namatay at maaari pang magbago. Binigyan ng huling pagpupugay ang mga nasawing piloto ng bumagsak na Super Huey helicopter sa Agusan del Sur. Narito ang report ni Ryan Lacanlale.
Nakakabinging katahimikan. Ganito ang sitwasyon sa Villamor Air Base kagabi habang naghihintay ang mga mahal sa buhay at mga kasamahan sa trabaho ng mga nasawing miyembro ng Philippine Air Force. Tahimik, puno ng kaba at pag-aalala habang sabay-sabay nilang inaabangan ang paglapag ng eroplanong nagdadala sa kanila. Pasado alas 7 ng gabi, dumating ang matagal nang hinihintay na C-130 aircraft. Lula nito ang 4 sa 6 na piloto at crew ng Super Huey helicopter na bumagsak sa Agusan del Sur nitong Martes. Habang nagsasagawa ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o ARDANA sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Tino. Matapos ang ilang minutong katahimikan, napalitan ito ng hikbi at pagluha dahil sa muling pagkikita ng mga mahal sa buhay, ngunit sa isang malungkot na pagkakataon. Sa pangunguna ni Lieutenant General Arthur Cordura, Commanding General ng Philippine Air Force, ginawaran ng Hero's Honor ang 4 na nasawi at pinarangalan ng Distinguished Aviation Cross bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan at tapat na paglilingkod sa bayan. Mananatili sa mortuary ng Villamor Air Base ang labi ng 2 piloto na sina Captain Paul Lee Dumagan at Second Lieutenant Royce Luis Camigla. Ang labi naman ni Airman First Class Erickson Merico ay pansamantalang ilalagak din sa Villamor upang makapagbigay pugay ang kanyang mga kasamahan bago iuwi ng pamilya sa Quezon Province. Samantala, ang labi ni Sergeant John Christopher Golfo ay agad nang dinala ng kanyang pamilya sa Noveleta, Cavite. Nauna nang binigyan ng Hero's Honor at Distinguished Aviation Cross sina Sergeant Yves Sihub at Airman Amir Kaidar Apion bago ihatid sa kani-kanilang probinsya sa General Santos City at Zamboanga City kahapon ng umaga. Ayon sa Philippine Air Force, patuloy ang investigasyon sa sanhi ng pagbagsak ng Super Huey helicopter. Gayunman, aminado silang nahihirapan ang mga investigador dahil sa matinding sunog na tinupok ang eroplano at mga labi ng mga sakay nito. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin natatagpuan ang black box na mahalagang ebidensya sa pagtukoy sa sanhi ng insidente. So sa ngayon po ma'am, yun nga po, medyo nahihirapan po tayo dahil nga po nakita nyo rin po dun sa ibang mga videos na talagang nasunog po no, upon impact. And so it's hindi pa naman po din kami nakapag-usap din po nung mga investigators dahil nandun po sila sa area, but rest assured po that they're doing everything they can. Lahat po ng eyewitness accounts kinukuha rin po. Sa katunayan nga po, di ba meron nga po tayong mga kababayan na nandun sa near the area na meron po nakakuha nga po ng ibang mga videos. So maaari rin po natin mapag-aralan po iyon. And of course, yung mga debris, we're trying to locate everything, although medyo matindi po yung extent po nung pagkasunog. Kaya doon po tayo nagkakaroon ng challenge. Maging sa pagkakakilanlan ng mga labi, aminado ang mga otoridad na nahirapan din sila dahil sa tindi ng pinsala na dulot ng apoy. Tiniyak naman ng Philippine Air Force na hindi nila pababayaan ang mga pamilya ng nasawing miyembro ng aircrew. May nakalinyang pinansyal na tulong, assistance sa pag-uwi at paglibing at scholarship program para sa mga naiwang anak ng mga nasawing sundalo. Meron po tayong assistance coming from the finance, PAF-MS po ang tawag doon, that's 6 months of their salary plus bonuses na extend po natin sa family. Aside from that po, meron din po yung mga savings and loans associations din po, and of course meron din po i-extend yung ibang organizations din po ng Air Force. Pagpunta po dito ng mga kamag-anak, actually muna, yung pag-asikaso din po sa kanila, ayun din po yung i-assist po natin sila hanggang po sa burial po. May karapatan din ang mga nasawi na ilibing sa libigan ng mga bayani kung ipahihintulot ng kanilang mga pamilya. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsasagawa ngayon ng briefing ang Pag-asa kaugnay ng papasok na Super Typhoon Uwan. Mula sa Pag-asa DOST, naroon si Benedict Samson live. Yes, Benedict. Magandang umaga, Ella. Nagsisimula na nga ang briefing ng Pag-asa kaugnay sa pagpasok ng Super Typhoon Uwan at ngayon nga ay tinatalakay ng weather specialist na si Dr. Benison Estareja ang weather forecast na inaasahan. Pakinggan natin, Ella, ang press con. Ang latest track, we have to emphasize na ito po ay napakalaking bagyo. So ibig sabihin, as early as Saturday evening, mararamdaman na po yung mga pagbugso ng hangin dito sa may Bicol region, Eastern Visayas, and even yung mga nearby areas sa Caraga, dito sa may Central Visayas, at bahagi pa ng Mimaropa and Calabarzon. Then pagsapit po ng Linggo at Lunes, ito yung time kung saan papalapit na nga po dito sa may mainland Luzon. Ito nga nasabing sa Bagyong Uwan at babagtasin pagsapit po ng late Sunday or early Monday, posible siyang tumama sa kalupaan ng Aurora or Isabela. Then pagsapit ng Lunes ng Monday, ito po ay Lunes ng umaga po, ay nandito siya sa may West Philippine Sea and afterwards mananatili dito sa may parting northern portion ng West Philippine Sea and Balintang Channel. Yung ating track, mas lumiliit po yung ating cone of probability, meaning ito po talaga yung kanyang tatahakin na direksyon sa loob po ng 2 hanggang 3 araw. And sa pagtawid po niya sa kalupaan, possibly pagsapit po ng Monday, may chance na bahagyang bumaba pa ito at magtagal sa ating area of responsibility or mag-recurve po, no? So ibig sabihin ng pag-recurve, aangat or magno-northward direction, then bahagyang kikilos po pa northeastward at maaring tumama po or bumalik dito sa may parting Taiwan, no, sa loob ng ating area of responsibility. So lagi tayong tumutok. Again, inuulit natin, magiging malakas, 185 to 195 kilometers per hour. Yung kanyang estimated po na radius sa ngayon is 720 kilometers. At yung paglapit po niya, more or less, nasa ganun din po yung magiging radius niya. So kung mo-project po natin yung ganito kalawak po na bagyo na may dalang malakas na hangin at ulan, basically, most of Luzon and Visayas po talaga maapektuhan ng malakas na hangin at malakas ng ulan with direct emphasis or with strong emphasis again dito sa may Eastern Visayas, Bicol region. Halos direct hit na rin po, no, kung tutuusin dito sa may parting Catanduanes. And then Metro Manila, mga nearby areas din po maapektuhan directly nitong bagyong ating binabantayan na si Uwan. As a review, papasok po siya later tonight or tomorrow early morning. Magkakaroon ng close approach sa may Samar Island and Bicol region Sunday ng umaga hanggang tanghali. At possible siya maglandfall sa may Aurora on late Sunday. Sunday and Monday, pinakang crucial part po. Sa ngayon, wala pa tayong nakataas sa tropical cyclone wind signals or babala sa hangin. Pero posible po itong itaas as early as this afternoon or mamayang gabi. Dito sa may Bicol region and Eastern Visayas, magsisimula po tayo with signal number 1. Pero dahil ito ay magiging isang super typhoon, posible hanggang signal number 5. Ito naman po yung ating rainfall forecast. So within the next 24 hours, ngayon hanggang bukas ng umaga, wala pa tayong mararanasang direktang epekto, no? Pero pagsapit po ng bukas ng tanghali hanggang Sunday ng tanghali, ito yung time kung saan nasa loob na ng PAR, nasa may silangan po ng Bicol, ito nga si Bagyong Uwan, meron po tayong posible agad na higit 200 millimeters sa dami ng ulan dito po sa may Catanduanes. 100 to 200 millimeters naman po ang posible dito sa may kulay orange, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern Samar, and Eastern Samar. Kapag meron po tayong 100 millimeters or higit pa within a 24-hour period na mga pag-ulan, mataas ang tsansa ng mga landslides at mga pagbaha, hindi lang po dun sa mga typical na binabahang mga lugar at yung pag-apaw din po ng ating mga kailugan. Meron naman po tayong 50 to 100 millimeters na dami na ng pag-ulan simula po bukas ng tanghali dito sa may eastern sides pa po ng Luzon and Visayas. From Cagayan down to Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, gayon din ang Romblon, Marinduque, Masbate, Samar Province, Biliran, and Leyte. Aasahan din po yung mga moderate to at times heavy rains. Magsisimula po yan bukas pero mas dadami pa yung mga pag-ulan pagsapit ng araw ng linggo.
At pagsapit naman po ng Sunday noon hanggang sa Monday noon, ito yung time kung saan malapit na dito sa may Northern Luzon, Northern and Central Luzon, itong si Bagyong Uwan at babagtasin nga po itong malaking bahagi ng norte. Kapansin-pansin, marami na po or halos buong Northern Luzon except Batanes ang magkakaroon ng 200 millimeters sa dami ng ulan in a 24-hour period. 200 or higit pa. So ito pong kulay red, basically Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, and Nueva Ecija, buong Cordillera Region, and buong Ilocos Region. Yung orange naman po, ibig sabihin yan 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan simula Sunday ng tanghali dito sa natitirang bahagi po ng Central Luzon. Metro Manila, 100 to 200 millimeters. Ganyan din po ang Cavite, Rizal, Laguna, Quezon, Camarines Norte, and Camarines Sur as well as Catanduanes. At pag 50 to 100 millimeters naman po, simula po Sunday noon hanggang Monday noon, possible po yan dito sa may Batangas, sa Occidental and Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Albay, Sorsogon, Masbate, hanggang dito po sa may Northern Samar, and even dito sa may Aklan and Antique, posible pong umabot sa 100 millimeters. Ang dami ng mga pag-ulan, inuulit natin, yung mga ganitong karaming pag-ulan po, associated kay Bagyong Tino, posible magdulot ng malawakang pagbaha, lalo na dun sa mga low-lying areas, so yung malapit po sa mga kabundukan naman, is possible din po na mag-cause ng landslides or pagguho ng lupa. Meron tayo dyang mga major river basins po dito sa Luzon, no? Make sure na coordinate tayo sa ating mga local government units. Sunday and Monday, mataas ang chance na magtataas tayo ng mga heavy rainfall warnings na hanggang kulay pula. And balikan na lang din po natin, no, sa mga nagtatanong naman po, dun sa mga areas na dinaanan po ng Bagyong Tino dito sa may parting Palawan, natitirang bahagi ng Visayas by Sunday and Monday, asahan din po yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Well, hindi po siya nakikita nga abot pa ng, ng 50 millimeters. Subalit yung kalat-kalat na mga pag-ulan po natin, so hindi po siya aabot ng 50 millimeters na nakikita natin so far, no? Pero dahil nga magkakaroon man lang ng light to moderate rains, ito ay posible pa rin mag-aggravate po ng mga landslides dahil knowing na nitong mga nagdaang araw, nagkaroon nga po ng mga pag-ulan doon na malalakas. Sa ngayon po, wala pa naman tayo nakataas na gale warning. Meron tayong moderate to rough seas na sa ngayon po dito sa may parting extreme northern Luzon at sa silangang baybayin po ng Luzon and Visayas. Pero starting po tomorrow, magtataas tayo ng gale warning dito po sa mga baybayin ng Bicol Region and Eastern Visayas. Magsisimula po yan sa mga 5 metrong taas ng mga pag-alon. So most likely magkakaroon na ng mga sea travel suspensions starting tomorrow at magtatagal po yan sa araw ng Lunes habang dumatawid po itong si Bagyong Uwan sa may Luzon. And then, bukod pa dyan yung storm surge warning, hindi pa natin nakikita in the next 24 hours. Pero habang lumalapit po ang bagyo, nakikita natin na magkakaroon din po ng babala ng daluyong dito po sa silangang baybayin po ng Luzon and Visayas starting tomorrow hanggang sa Sunday. And Sunday to Monday, basically buong northern and some parts of Central Luzon magkakaroon din po ng storm surge warnings. So yan muna ang latest mula po dito sa weather forecasting, mula po dito sa Weather Division ng Pag-asa. Kailan napakinggan natin si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja kung saan ipinakita niya nga yung mga lugar na dadaanan nitong pinangangambahan ng malakas na bagyong tatawaging Uwan. At kabilang nga rin dyan ang Metro Manila at may mga ipinakita rin siyang sa mapa kanina na mga makakaranas ng heavy rainfall na abot sa 200 millimeters sa 24 hours. Yan muna ang ating update mula rito sa Pag-asa. Balik sa iyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Bumagal sa 4% ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa ikatlong quarter ng taon. Ito ang itinuturing na pinakamabagal mula noong taong 2021. Sa ulat na inilabas ng Philippine Statistics Authority, hindi naabot ang target na 5.5 hanggang 6.5% ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan, kinakailangan ng tugunan ang mga hamon sa public spending at pagpapatatag ng ekonomiya upang mapanatili ang tuloy-tuloy na pag-unlad. Ang nagpapatuloy na investigasyon sa mga anomalya sa proyektong pang-infrastruktura at mga nagdaang bagyo ang ilan sa itinuturong dahilan ng pagbagal ng paglago ng ekonomiya ng bansa.
Sa kabila nito, nananatiling bukas ang posibilidad ng pagbaba ng policy rates ng Bangko Sentral ng Pilipinas dahil sa mababang inflation rate na 1.7% noong Oktubre. Ipinananawagan ng isang kongresista ang paghahain ng civil forfeiture cases sa mga dawit sa mga anomalya sa flood control projects. Ito ay para mabawi na agad ang mga ninakaw na pera sa kaban ng bayan, ayon kay House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Nakabantay ang publiko sa kahihinatnan ng pagpapanagot sa mga nasa likod ng corruption scandal sa flood control projects. Pero habang naghihintay sa prosecution ng mga dawit dito, iginiit ni House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Chel Jokno na maaari nang mabawi ang mga ninakaw sa kaban ng bayan. Sa pamamagitan nito ng paghahain ng forfeiture cases ng Solicitor General laban sa mga opisyal ng gobyernong umami ng sangkot sa korupsyon. Mag-action na yung ating Solicitor General na mag-file na agad ng mga forfeiture proceedings. Doon sa mga opisyal na ating pamahalaan na umami naman sa harap ng Senado o sa House of Representatives na kasama sila sa mga ghost project o sa iba't ibang katiwalian na lumabas sa investigation recently. Gate pa ng kongresista na isa ring human rights lawyer, bilang requirement sa civil forfeiture case, dapat lamang mai-establish na ang isang opisyal ay may nakaw na yaman. Sa tanong kung maaari na rin bang maghain ng civil forfeiture case laban sa nagbitiw na kongresistang si Saldico na inaakusahang tumanggap ng kickbacks sa flood control projects, ang sagot nito. Whether it's Saldico or somebody else, ang requirement ng forfeiture number 1, malaman yung salen niya, makuha yung kopya ng salen, o kailangan na ebidensya na yung kanyang lehitimong kinikita at yung kanyang ill-gotten wealth na mas malaki yung kanyang ari-arian compared sa kinikita niya na legal. Kaya ang panawagan din ng kongresista sa liderato ng Kamara, isa publiko ang kopya ng SALE ni Saldico at ng iba pang kongresistang idinadawit sa maanumalyang flood control projects. Gayun din ang makapagsagawa ng lifestyle checks at malalimang investigasyon sa kanila. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinumite kahapon, Nobyembre 6 ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang ika-4 nitong interim report at mga rekomendasyon sa Office of the Ombudsman. Sa ulat na ito, inirekomenda ng ICI na imbestigahan kung nagkaroon ng mga irregularidad o paglabag sa 95 milyong flood control project sa Bukawe, Bulacan. Ang detalye sa report ni Jedne Resina. Isang panibagong kontrobersyal na flood control project sa 1st District ng Bulacan ang nadiskubre ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa ika-4 na interim report at rekomendasyong isinumite ng komisyon kahapon sa Office of the Ombudsman, lumalabas na posibleng nagkaroon ng malaking kapabayaan ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa kanilang tungkulin. Ayon kay ICI Chairperson, Retired Justice Andres Reyes, may isang proyekto na nagkakahalaga ng 95 million pesos sa Barangay Bambang, Bukawe, Bulacan. Implemented by the Department of Public Works, Bulacan's 1st District Engineering Office, through contractor Top-Notch Catalyst Builders, Beam Team Developer Specialist Incorporated. The project involves the construction, improvement of slope protection, structure, and waterways at Barangay Bangbang, Bukawe, Bulacan. Batay sa ulat na inendorso ng Commission on Audit o COA, natuklasan na walang istrukturang naitayo sa lokasyong nakasaad sa approved bid plans. Mayroon din umanong unjustified discrepancies sa pagitan ng as-built plans at ng orihinal na kontrata.
Ayon sa ICI, malinaw na hindi ipinatupad ng proyekto sa itinalagang lokasyon kahit pagganap na nabayaran na ng DPWH ang kontratista. Kaya rekomendasyon ng ICI na suriin ng Ombudsman kung may potensyal na paglabag ang ilang kawani ng DPWH sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation, falsification, Presidential Decree No. 1759 at Government Procurement Reform Act. The ICI will be recommending that the Ombudsman evaluate whether personal and potential violations may exist on the part of the following individuals. Number 1, Engineer Henry C. Alcantara. Number 2, Engineer Bryce Erickson V. Hernandez. Number 3, Engineer Jaime R. Hernandez. Number 4, Ernesto C. Galan, also an engineer. Number 5, Engineer John Carlos C. Rivera. Number 6, Engineer John Michael E. Marcos. Number 7, Engineer Lauvin Magdalene Magsakay. Number 8, Engineer Erica Justin P. Chico. And 9, Mr. Alan Payawal. Bukod dito, inirekomenda ring suriin ang posibleng paglabag ni na former DPWH Secretary Manuel Bonoan at former Undersecretaries Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Muling binigyang diin din ng komisyon na ang mga natuklasan nila ay preliminary pa lamang at nasa ombudsman na ang pinal na pagtukoy ng pananagutan o kasong dapat isampa sa mga nabanggit na opisyal ng pamahalaan. Jedna Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sumugod at nagtipon-tipon sa harapan ng Office of the Ombudsman ang ilang militanteng grupo ngayong umaga. Alamin natin ang detalye ng ulat mula kay Ivan Alvarez live. Ivan, anong nais iparating sa Ombudsman ng mga grupong nagtungo dyan ngayon? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Panawagan ng mga grupo magsagawa ng masinsinang investigasyon ng Office of the Ombudsman at sampahan ng kaso ang lahat ng sangkot sa malawakang korupsyon ngayon sa gobyerno. Kasama na anya o public officials na nasa executive branch. Nagmarcha papuntang Office of the Ombudsman ang ilang anti-corruption group at disaster survivors upang iprotesta ang pagpapanagot sa mga sangkot na matataas na opisyal ng gobyerno sa flood control scandal. Ayon sa mga ito, nagkakaroon umano ng selective justice ang Office of the Ombudsman pagdating sa isinasagawang investigasyon dahil hindi na ipapatawag ang matataas na opisyal ng gobyerno. Kahit lagpas 100 araw na ang nakakalipas simula nang mag-umpisa ang investigasyon sa flood control anomaly. Kaya sumugod tayo dito sa Ombudsman dahil tayo ay tutol dito sa selective justice, mabagal na aksyon. Nangangamba tayo dito sa cover-up na nangyayari. Kailangan ang investigasyon umabot hanggang sa mga pinakamataas na opisyal. Sa Senado, sa Kongreso, ang Vice President, ang Presidente. Ayon kay Palatino, kaya nila nasabing mayroong selective justice ang ombudsman ay dahil hindi umano umaabot sa executive branch ang nangyayaring investigasyon ngayon sa mga katiwalian. Sa nangyayari po ngayon, mukhang hindi umaabot hanggang Malacanang ang investigasyon. Kaya yan ang ating sinasabi na cover-up at mabagal na aksyon na ginagawa ng Ombudsman. Ibinintang rin ng mga ito sa mga public officials ang trahedya nangyari sa Cebu kung saan higit 100 mga tao ang nasawi sa Bagyong Tino. Anila dahil umano ito sa kapabayaan ng mga nakaupo sa gobyerno at mga substandard na flood control project. Sa kalalabas lamang na pahayag ng Office of the Ombudsman, nakikiramay ang ahensya sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. Mayroon na rin anilang special task force na una nang nag-iimbestiga sa mga infrastructure projects na iprioridad na imbestigahan ang mga proyektong dapat sana ay makakabawas ng pinsala ng Bagyong Tino. Tiniyak rin ng Ombudsman na isusulong ang hustisya na may malasakit, sipag at determinasyon.
Ella, una na rin tiniyak ng Office of the Ombudsman at ni Ombudsman Rebulya na umupo ito sa pwesto na wala itong kakatigan na sino man na public official kung sila ang mga itinuturo ng mga ebidensya. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Binatikos ng iba't ibang grupo ang pahayag ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Chairperson Andres Reyes na pag-ibig at hindi kasakiman ang kailangan ngayon ng bansa. Para sa detalye, may report si Dante Amento live. Dante, ano ang interpretasyon ng grupo sa pahayag na ito ni Justice Reyes? Magandang tanghali, Nel. Pagpapawalang halaga sa isyu ng korupsyon sa bansa. Ito ang tugon ng iba't ibang grupo sa pahayag ng chairman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na si dating Supreme Court Justice Andres Reyes na ang kailangan ngayon ng bansa ay pag-ibig. Ayon sa Artikulo 11, pagpapaimbabaw lamang ito dahil sa kasalukuyan wala pang nakakasuhan sa isyu ng flood control issue. Naging usad pagong umabagal ang ICI sa pagkilos at manhid, lalo na marami ang namatay at nabiktima ng bagyo, partikular sa Cebu. Isa sa nakitang problema na sa kabila ng malaking pondo para sa flood control para sa probinsya ng Cebu pero hindi ramdam ang epekto nito. Dagdag pa ng grupo, hindi tama na sa paghahangad ng taong bayan ng hustisya pero ang biglang tugon ng ICI ay pag-ibig. Naniniwala din ang iba't ibang grupo na hindi naman kakasuhan ng ICI ang lahat ng mga sangkot sa korupsyon. Layon anya nitong ibaling ang atensyon ng publiko na kunwari may ginagawa ang gobyerno pero hindi nito gagawing maparusahan ang mga kaalyado ng administrasyon. Sacrificial lamb lang anya ang mga DPWH officials na pinakakasuhan. Sa dami ng mga sangkot ay kakaunti lang ang inirekomenda ng ICI na makakasuhan sa Office of the Ombudsman. Yan ang ating update mula dito sa San Juan City. Balik sa Nel. Maraming salamat, Dante Amento. Naisumulat na ilang grupo at individual kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng War on Drugs campaign ng dating administrasyon. Ito ay sa gitna ng hindi pa rin nila nabibigyan ng tuldok at katarungan sa mga naging biktima ng mga karahasan sa naturang kampanya. Mula sa Mandaluyong City, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang nilalaman ng sulat ng mga grupo para sa Pangulo? Ella, bumuo ng Truth Commission laban sa korupsyon at sa krimen mula sa gera kontra illegal na droga. Ito ang hiling ng ilang grupo at individual sa sulat na ipapadali nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nais na mga multi-sectoral group na aminin, pagsisihan at panagutin ang mga sangkot sa mga krimen sa War on Drugs campaign. Paliwanag ni Cardinal Pablo Virgilio Ambo David, ilang taon na nang lumaganap ang krimen sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit wala pa ring closure o hindi pa rin natutuldukan ang issue. Binigyan din ito na ang paggamit ng pondo ng bayan sa pagpapatupad ng kampanya or binigyan din ito na gumamit pa ng pondo ng bayan sa pagpapatupad ng kampanya sa dating administrasyon. Paliwanag ng kardinal, ang kanilang liham ay isang petisyon na naka-address kay Pangulong Marcos para sa pagbubuo ng Truth Commission para imbestigahan ang mga pangyayaring karumal-dumal na hanggang ngayon ay hindi nabibigyan ng closure.
Ella, sa pagtatanong natin dito sa kanilang binubuo nga na Truth Commission ng Multisectoral Group, sinasabi nila na ang nais nila sa ngayon ay maibigay lang ang sulat kay Pangulong Marcos para ito ay kanilang tugunan. Iniisip nila na ang maaaring bumuo ng komisyon ay ang Commission on Commission on Human Rights, ngunit ang iba pang mga detalye nito ay ipauubayan na nila sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. Yan ang latest dito sa Mandaluyong City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Posibleng magpatupad na naman ng price hike sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Batay sa pagtaya ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau o OIMB, mahigit kumulang 30 sentimos ang itataas sa kada litro ng diesel, habang 35 centavos per liter ang maaaring itaas sa presyo ng kerosene. Inaasahan naman ang pagbaba sa presyo ng gasolina na tinatayang nasa 35 sentimos kada litro. Ayon sa kawanihan ng pangunahing sanhi ng oil price adjustments na ito ay ang drone attack sa Ukraine sa Black Sea port ng Russia. Sa Lunes ay nakatakdang maglabas ang DOE o IMB ng pinal na oil price adjustment na ipatutupad simula Martes, 11 ng Nobyembre. Tumaas ng 22% ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakararanas ng gutom at kawalan ng pagkain sa nakalipas na 3 buwan. Ito ang resulta ng pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Ipinakita sa datos na ito ay mas mataas ng 5.9 points kumpara sa 16.1% na naitala noong Hunyo. Pinakamataas na porsyento ng involuntary hunger ang naitala sa Metro Manila na nakakuha ng 25.7%. Sinundan ng Luzon o mga lugar sa labas ng Kamaynilaan na may 23.8%. Ang Mindanao naman nakapagtala ng 19.7% at ang Visayas na may 17.7%. Tiniyak naman ng palasyo na ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ang lahat para matugunan ang kagutuman na nararanasan ng mga Pilipino. Bilang tugon sa patuloy na pagbaba ng presyo ng palay, nagtakda ang pamahalaan ng floor price sa ilalim ng Executive Orders 100 at 101 upang masiguro naman ang patas na kita ng mga magsasaka at maiwasan ang hindi makatarungang bentahan. Bumuo ang pamahalaan ng Interagency Steering Committee na tututok sa ipinatutupad na polisiya. Narito ang report ni Mia Alonso. Bumuo ang pamahalaan ng Interagency Steering Committee upang tiyakin ang maayos na pagpapatupad ng floor price sa palay sa ilalim ng Executive Orders 100 at 101. Kahapon sa isinagawang press briefing ng agriculture industry, kasama ang iba pang ahensya, binigyang diin ng Department of Agrarian Reform o DAR ang kahalagahan ng 2 EO na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong October 25. Dumalo rin sa naturang pagpupulong si Senator Kiko Pangilinan at inanunsyo ang floor price na dapat sundin. Siguro isang lang, kasi may mga nagtatanong, ano ba yung minimum floor price pag bibili ang gobyerno sa ating mga magsasaka? Sabi ng EO, base sa NFA. So ang floor price, pag bumili ang local governments at ang national government ng palay, depende sa lugar, price range is kung fresh, 17 pesos hanggang 23 pesos. At kung clean and dry, ang range ay 23 pesos per kilo hanggang 30 pesos. Sa ilalim ng naturang executive orders, titiyakin na ang mga binibiling bigas ng mga ahensya ng gobyerno, government-owned corporation, universidad at mga local government units o LGUs ay nagmumula mismo sa mga palay na itinanim ng mga Pilipinong magsasaka. Binigyang diin ni na Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, Senator Kiko Pangilinan at Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. na ang mga bibili ng palay sa presyong mas mababa sa itinakdang floor price ay maaaring patawan ng parusa. From yung legal standpoint, dahil puro pang gobyerno to sa EU 100, basically administrative kaso yan, administrative cases yan, kaagad.
Bagamat may ibinabang pansamantalang pamantayan, magtatakda pa rin ng steering committee ng floor price base sa kalagayan ng bawat rehiyon na bubuuin ng mga kiyatawan mula sa Department of Agriculture, Department of Interior and Local Government, Department of Trade and Industry, Department of Social Welfare and Development, Department of Agrarian Reform at National Food Authority. Ang nasabing komite ang mangangasiwa sa pagtatakda ng presyo, pagpapatupad ng mga alituntunin at pagtiyak ng pagsunod sa buong bansa at magsusumite ng ulat sa Pangulo tuwing 6 na buwan. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ngayong araw ng Overseas Filipino Workers o OFW Serbisyo Caravan ang Department of Migrant Workers sa munisipalidad ng Pateros. Layo nito na dalhin ang mga pangunahing serbisyo ng gobyerno direkta sa mga OFW at kanilang mga pamilya. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, anong mga serbisyo maaaring makuha ng mga OFW at kanilang pamilya sa caravan ng DMW? Ella, nakapaloob dito sa OFW Serbisyo Caravan ang iba't ibang programa at serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Pag-ibig, SSS, at OFW Hospital at iba pa. Ngayong araw, nagkaroon ng Overseas Filipino Workers o OFW Serbisyo Caravan ang Department of Migrant Workers sa munisipalidad ng Pateros. Ayon sa DMW, isa itong one-stop shop dahil inilalapit nito ang buong serbisyo ng pamahalaan sa mga OFW at kanilang pamilya. Paliwanag ni DMW Undersecretary Bernard Olalia, ang pangunahing layunin nito ay gawing mas madali at abot kamay ang mga serbisyo ng gobyerno para sa mga OFW, lalo na sa mga lugar na malayo sa mga pangunahing opisina ng OWA at iba pang ahensya. Yung caravan po, ang pinaka-importanting objective nito, maramdaman ng ating mga kababayan na hindi na kailangan pumunta sa aming opisina para maibigay yung pangunahing serbisyo. Gusto naming makita nila yung importansya ng isang OFW. No? Kami po ang pupunta, kami ang lalapit, nang sa ganon iparating natin na yung programa ay hindi mahirap abutin. Kaugnay nito, ayon sa munisipalidad ng Pateros, mayroong nasa 800 na OFW ang nakatala sa kanilang lugar. At ngayong araw, inaasahan nilang nasa 300 pamilya ang magtutungo rito sa sports complex upang mag-avail ng mga serbisyo sa nasabing caravan. Bukod sa government agency services, naglagay rin ng DMW ng 11 recruitment agency na maaaring makatulong sa mga nagnanais magtrabaho abroad. Ella, ito yung kauna-unahang OFW Serbisyo Caravan dito sa National Capital Region. Ngunit ayon sa Department of Migrant Workers, hindi matatapos rito ang kanilang ginagawang mga caravan dahil nais nila na sa iba't ibang lugar nga dito sa bansa ay makapaghatid ng serbisyo partikular na sa mga OFW maging sa kanilang mga pamilya. Ayan muna ang update mula rito sa Pateros. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Muling naglunsad ng malalakas na airstrikes ang Israel sa southern Lebanon na layong pigilan ang umano'y operasyon ng grupong Hezbollah na mag-ipon ng armas sa kabila ng umiiral na ceasefire agreement. Ayon sa Lebanese Health Ministry, isa na ang nasawi habang isa pa ang sugatan sa mga pambobomba. Nagbanta naman ang Hezbollah na handa silang gantihan ang opensiba ng Israel at may karapatan silang ipagtanggol ang kanilang sarili. Samantala, kinondenaan ng United Nations at ng Lebanese Army ang pag-atake bilang paglabag sa UN Security Council Resolution 1701 na naglalayong panatilihin ang kapayapaan sa hangganan ng Lebanon at Israel. Pinahintulutan ng Korte Suprema ng Estados Unidos ang polisiya ng Trump administration na nag-uutos na ang kasarian sa pasaporte ay dapat tumugma sa biological sex ng aplikante sa kapanganakan at hindi sa kanilang gender identity.
Ang desisyong ito ay nakikitang dagdag na hirap sa karapatan ng mga transgender at non-binary Americans ayon sa mga human rights defender. Sa ilalim ng kautusan ni US President Donald Trump, tinanggal nito ang option na X sa mga pasaporte na ginagamit ng mga hindi kumikilala sa male o female gender. Mariin namang kinondena ng American Civil Liberties Union ang desisyon at tiniyak na ipagpapatuloy ang laban para sa karapatan ng bawat isa na tukuyin ang kanilang sariling pagkakakilanlan. Isang manggagawa ang nasawi habang 6 pa ang patuloy na hinahanap matapos gumuho ang bahagi ng planta ng kuryente sa lungsod ng Ulsan sa silangang bahagi ng South Korea. Ayon sa mga bumbero, bumagsak ang boiler tower ng Korea East-West Power Headquarters habang isinasagawa ang demolisyon ng lumang planta. 2 manggagawa na ang nailigtas habang nagpapatuloy ang malawakang search and rescue operation sa lugar. Inatasan naman ni Prime Minister Kim Min-sok ang lahat ng ahensya ng gobyerno na mag-focus sa pagligtas sa mga na-trap at agad na lumikas ang mga residente sa paligid ng insidente. Mga kasangbahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais nyong muling mapanood ang CNews, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 22 at Gis na nagsasabi, itaboy mo ang manglilibak at ang pagtatalo ay maalis. Oo, ang pagkakaalit at pagduwahagi ay matitigil. At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CNews, may balita saan mampanig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.